2024 na po, ano po? Panibagong pagsamba, panibagong pag-awit, panibagong pakikibaka sa buhay kasama ang Diyos. Tama po? Amen po. Sige po tayong lahat po ay tumayo po at magpapasimula na po tayo sa ating pong gawain. Sabi nga po, di ba, kahit na namang pagsubok yung dumating sa atin noong 2023, hindi yun mababago ngayong 2024. At marami pa pong darating. Pero pinalakas tayo, ginawa tayong masigasig ng Diyos, di ba, sa paglaban sa anumang pagsubok sa ating buhay. Pero ngayong 2024, di ba, hindi tayo, hihinto, hindi tayo titigil, pero dahil kasama natin ng Diyos. Tama po? Amen. Sige po, tayo ay umawit po sa ating pong Panginoon. Bisa po natin ang ating puso para gawin na natin sa Diyos. Panibagong taon, Panginoon Lord, na ikaw po ang kasama, Panginoon Lord. Salamat po, Panginoon, sa mga pagsubok na pinagkaloob mo noong 2023, Panginoon Lord. At salamat po sa mga blessings na aming pong natanggap po. Lord, sa panibagong taon na ito, Panginoon, alam po namin na ikaw po ang kasama namin. Hindi po kami matatakot, Panginoon Lord. Lilipad kami, Panginoon, na katulad ng mga agila, Panginoon, maghahayag ng iyong mga salita sa lahat ng tao, O God, Lord. Salamat po, Ama. Patuloy niyo po kami patnubayan sa aming pag-aawitan ngayon po, Panginoon. Ikaw lang po, Panginoon, ang maitaas at masamba namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hindi po natin kami na lang ating po, Panginoon.
Muli po natin gamitan ang ating pong Panginoon. Narito tayo, Panginoon, para umawit sa Kanya. Ibigay po natin ang Panginoon mula sa ating pong mga puso.
Ikaw po nakakaalam ng buhay ng bawat isa sa amin, Lord. Ikaw po nakakaalam ng buhay ng bawat isa sa amin, Tayo naman po ay dadako po sa ating pong mga announcements. IRM San Isidro Worship Service every Sunday po sa ganap po na alas 2 ng hapon. Santa Cena Midweek Service, January 11, 2024. Sa ganap po ng alas 7 ng gabi, speaker po natin, Sister Leonie Santos, Worship Leader, Brother Christian Periola, Usher po, Sister Katrina Pinto, Testimony po, Brother Boy Adriano. Sa atin naman po Santa Cena, Sunday Service, January 7, sa ganap po na 9:30 a.m. Speaker po natin, Pastor Manny Castro, Worship Leader, Sister Cristita Barza, Tithes and Offering Encouragement, Sister Mary Joy Tuquero, Usher po natin, Sister Julie Berbon, flower sponsor po natin ang Barza Family. LCC 1-year planning, January 14, 2024, after po ng Sunday service po. Tayo naman po ay dadako po sa ating pong testimony. Pangunahan po muna. Yung aking pong testify ko lang po yung nangyari po sa amin ngayong taon is talagang sobrang blessed po kami ni Lord kasi yung pagpunta po namin ng Bicol po, actually ang makita po na masaya ko sa magulang sobrang kasiyahan din para sa anak. Hello. Ayan po. Kasiyahan din po para sa anak. So, ang nanay ko po ay dinala ko po sa Bicol para po makasama ang kanyang panganay na kapatid. Yung panganay niya pong kapatid ay nakasama lang po niya o nakita niya lang po last year, August po, kasi naghanapan po kami nga sa Facebook. Through Facebook pa, ang huli po namin kita kay Tito Edgar po noon ay, hindi po ako nagkakamali, nasa kinder pa lang po ata ako. Yun po yung huling kita, kahit po yung kapatid niya po nasa Summers. Through video call lang, itong si Tito Edgar po, talagang totally nawalan po talaga sila ng communication. Pero nung time na hiniram ni Carlo sa akin yung cellphone,
nag-open siya ng messenger, yung kay Patricio po na account ko, hindi ko mabuksan. So, binuksan ko po yung isa kong account, yung dati kong account na ginagamit. So, nakita ko doon may message. Kasi, way back in 2013 po, naghahanap din po talaga ako ng mga kamag-anak ni Mama kasi talagang totally wala akong kilalang kamag-anak na kundi mga kapatid lang yung kilala namin, which is yung nandito lang sa sa summer po at saka yung dito sa may payatas po yung kapatid ko sa nung meron na po namin kilala. Pero yun nga, yung si Tito Edgar, yun, nakasama namin sa Bicol na matagal na hindi nakasama talaga. Yun. Sobrang saya ng nanay na makita yung mga kamag-anak niya doon, yung family nung kapatid niya kasi nakapag-asawa sa Uwas, yung Tito Edgar ko po. Pero yung talagang totally na kamag-anakan nila, which is sa side ng papa niya, is yung tina-target ko naman na mahanap, which is nasa Dirac Catanduanes naman. So malayo-layo, medyo magastos, pero ibibigay ko para sa magulang. Yun lang po. Maraming salamat po. Testimony naman po, ating pong pakinggan, ang ating pong Sister Cristita Barza. Down lang tayo. Good evening po, Happy New Year po sa lahat. So yung testimony ko po na nais kong i-share is nag-speak talaga sa akin ng mga months na malapit na po matapos ng 2023. At ito po yung devotion na mababasa sa Lucas 6:32 hanggang 36. Hindi ko na po babasahin yung buong verse, so share ko na lang po yung natutunan ko doon sa verse na yun at nag-correct talaga sa akin. Una is love and accept even the unlovable people. So, tungkol na naman po sa klase yung i-share ko. Pasensya na po kayo, puro tungkol sa mga estudyante ko. Kasi doon po yung environment ko eh. Doon nadideal yung sa sarili ko, sa personality ko, tsaka sa mga tao na nakakasama ko. So, ito po, yung kahit matagal na akong teacher, di ko inaasahan na magkakaroon ng reservation yung heart ko pagdating sa mga estudyante. Yung parang may pili-pili, nagkaroon ng hindi pantay na pagtingin. Iba-ibang bata naman yung tinatanggap ko at pumupunta naman sa mga iba't ibang lugar para magturo. Pero nung that time, may transferred in sa klase ko na payapa naman yung classroom ko, pero nung dumating siya ay gumulo. Simula nung dumating siya. So nasubok talaga yung pasensya ko na kahit kakarating pa lang niya bawat araw ng classroom, naiinis na ako, nasusubok na yung pasensya ko sa kanya. So, sa tingin ko, umabot ng 2 weeks yung ganong pakiramdam ko sa kanya. At alam kong mali at nahihirapan din ako kasi ang sungit ko agad sa kanya. And God has spoke to me na yung mga mababait lang ba yung tatanggapin mo? Yung mga cute lang ba? Yung mga naliligo lang ba? Yung mga malilinis na bata lang ba yung tatanggapin mo? So, hindi ko akalain na in that years of pagtuturo, pagninit ng iba't ibang mga bata, mararamdaman ko pa rin pala yung pakiramdam na talagang tinuruan ako ni Lord na bakit kami pinipili? Yung mga malinis lang ba yun nga, yung mga cute lang ba yung mga mahalin mo? Siyempre, di ba, hindi talaga lang may bata na nakakainis. So talaga, pinag-pray ko na, isin ni Lord, yung emotion na yun kasi how much more kung sa iba ko pa naramdaman, kasi pinatagal ko yung gano'n, ang daming bata na hindi pala maayos yung pakikitungo ko sa kanila. So, nag-pray ako, sabi ko, Lord, alisin mo yung ganitong pakiramdam kasi hindi po tama. At ako din yung nagsasuffer kasi naiinis ako agad sa kanya. So, ang lesson doon, pinag-pray ko siya, kinabukasan, nung nakita ko siya, hindi na ako naiinis. Hindi na ako naiinis kung ano yung treatment ko sa ibang bata, gano'n na rin sa kanya. So, ano yung lesson doon? Ipag-pray agad. Ano man yung mali na nararamdaman mo. Kasi imagine, lumabot ng 2 weeks yung inis ko sa kanya. Na parang in-entertain ko na, nakakainis talaga to. Pero nag-pray ako na, Lord, alisin mo na itong nararamdaman mo kasi hindi tama. Kasi naiinis ako sa isang tao. And yung lesson sa akin doon, kung maramdaman mo man siya sa bata or sa matanda, ipag-pray mo na agad, may something man sa puso na hindi maganda towards sa kapwa mo. So yun natutunan ko, God, love even the unlovable people. So next po, natutunan ko dun sa verse na sa Lucas 32, is magbigay ng walang hinihintay na kapalit. So, mali na naman naramdaman ko dito.
Na kasi every time na nagbibigay ako or may nilalabas, parang wala namang bumabalik. Parang wala namang bumabalik. So, naramdaman ko to nang hindi pa ako nagde-devotion. Naramdaman ko siya nang hindi pa ako nagde-devotion. Tapos, nag-devotion ako, ang sinend ni Ate Jane na verse sa araw na yon, ito po yung sabi, sa mahalin ninyo ang inyong mga kaaway, gumawa kayo ng mabuti sa kanila. Magpahiram kayo na hindi umaasa ng anumang kabayaran. Sabi ko, Lord, ano ba to? Yung nararamdaman ko kanina, maling-mali, tapos yung devotion ko, ganito. Bandang hapon ko na kasi siya nabasa na magbigay ng walang hinihintay na kapalit. So, lesson na natutunan ko dito is, minsan kasi tayo, pag nagbibigay tayo sa tao, sa workers, sa church, Lord, babalik mo naman eh. Yung inano ko, ibabalik mo naman eh. Paano kung walang bumalik? Parehas pa rin ba yung nararamdaman mo? So, it's strike my heart, lalo nung sa sinabi ni Pastor Rudy doon sa pinuntahan natin na magbigay kahit walang dumarating na kapalit. Kasi kung nagbibigay tayo ng, nagbigay ka ngayon, Lord, ibabalik mo naman to. So, meron pa rin sa heart mo. For example, nagbigay ka ng 1K. Paano kung hindi bumalik yun? Minsan tayo, nag-claim pa tayo na, Lord, doblehin mo to, titriplihin mo to. Paano kung hindi mangyayari yun? Ano ng puso mo? Hindi ka na magbibigay. So, I was corrected talaga by that na magbigay ng walang hinihintay na nakapalit. Kasi, in-expect kasi natin, when we give amount, yun din yung babalik. Pero hindi naman ganun nagtuturo si Lord sa atin na when you give this, mali mo may iba siyang ibabalik. Maaaring good health, maaaring maayos na pamumuhay, maayos na pagsasama, di ba? Kalakasan, kagalingan. Hindi man same amount, same money yung bumalik sa'yo. May return yan sa ibang aspects, hindi mo lang natin napapansin. Kasi tayo talaga pag nagbigay, babalik to ni Lord, ganito din, mas malaki pa. Pero hindi pala ganon. In some ways niya pala ibabalik. And I thank God din kasi yung sa health ko po is medyo okay na. And the past years, yung pinagpapasalamat ko rin po is yung nakagraduate po ako sa master. Yun lang po, tagad din ng Lord. Parang po tayo pa-closing song na po. Hindi po sa... ngayon po naman, itadaw po tayo sa ating pong God's message. Nadadali po ng ating pong napakagandang tagaluto. Sa kababaihan na masipag. Diba po? Maganda. Sexy pa sa atin. Sige po, tawagin na po natin si Sister Susan Lozada. Magandang gabi. Magandang gabi po sa ating lahat. Dapat. Hello. Magandang gabi po sa ating lahat. Maraming salamat, Marican. Sa totoo lang, Marican, nung dalaga pa ako, ganyan din katawan ko. Kunting-kunti lang na So, maraming salamat po sa ating lahat. Bagong taon na po. Maraming salamat po sa mga taon na nakalipas po na ating pong napagdaanan mo. Ang ating pong pag-aaralan ngayon ay matatagpuan po sa unang Tesalonica, verse 16 hanggang 18. Tayo pong lahat ay tumayo upang bigyan ng pag-alang ng kanyang mga salita. Sinasabi ko rito, chapter 5, verse 16, verse 16 hanggang 18. Sinasabi ko rito, magalang kayong lagi, maging matyaga sa pananalangin. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari sapagkat yaon ang ibig ng Diyos. Tayo po'y saglit na manalangin. Lord, marami pong salamat sa oras na ito, Panginoon. Maraming salamat, muli Panginoon, ay gamit po Lord ang iyong anak upang magbahayag ng mga salita. At nawa Panginoon, bigyan mo po ako ng karunungan, wisdom, nagmumula sa iyo, upang magpahayag po Lord ng maayos ng mga salita
at maunawaan po ng bawat isa at may sa buhay po namin ang iyong salita. Marami pong salamat, Ama. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y makakaupo na po. Sabi po dito, sa ating pong binasa, sa ating pong buhay, may kanya-kanya po tayong nararanasan tulad na po lamang sa mga magkakapatid, sa mag-asawa, sa mga kaibigan, sa mga ka-churchmate o mga kapitbahay na tayo'y may nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan. Pero sa bandang huli ay nagkakaayos din. Dahil po sa panalangin at matyaga po natin ipinapanalangin. Ang sabi nga po, huwag ninyo paggigantihan nang gumawa sa inyo ng masama. Sa halip, magpatuloy kayo sa paggawa ng mabuti sa isa't isa at sa lahat. Pero ang lahat ng ito ay pinangyayari ng Diyos. So parang may related kanina sa share niya na huwag mong, yung mga hindi ka ibig-ibig, hindi mo na mag-iibigin. Parang ganun po. Ang pamagat po ng ating pag-aaral ngayon ay salamat po, Ama. Dito po binabanggit na maging matyaga sa panalangin. Ipagpasalamat natin sa pangalan ni Jesus ang lahat ng nangyayari sa ating buhay. Ipagpasalamat natin sa buong taon na nakalipas ang mga nararanasan natin sa ating buhay, maganda man ito o pangit. Kung may pagsubok man, dapat din natin ipagpasalamat dahil dito nalalaman ng Diyos kung hanggang saan ang ating pananampalataya. Ang sabi nga po sa Santiago chapter 1 verse 12, mapalad ang tao na nanatiling tapat sa kabila ng pagsubok, sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng putong. Ito ang buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Ang mga gandang bagay naman po ay dapat din natin ipagpasalamat sa Diyos. Ito ay binibigay niya kung inuuna natin siya. Kaya sa anumang bagay, inuuna natin siya kaysa sa anumang bagay. Sabi po sa Mateo 6:33, ngunit pag sumakita ninyo ng higit sa lahat, ang ating pagharian tayo ng Diyos at mamuhay ayon sa kanyang kalooban. At ipagkakaloob niya ang lahat ng ating mga kailangan. Mga kapatid, maging mapagpasalamat tayo sa mga natatanggap natin sa araw-araw, maliit man ito malaki. Sa paggising pa lamang natin sa umaga, ito'y napakalaking blessings na po sa atin na dapat po natin ipagpasalamat sa Diyos. Sabi nga po, every gising is a big blessing. Amen po. Sa aking buhay po, marami po akong naranasan sa buong taon na nakalipas. May mga ganda at may mga pangit din na sitwasyon. Unahin ko lamang po i-share sa inyo yung mga pangit na naranasan ko nung nakarang taon. Kagaya na lamang po yung mga nangyari sa aming magkakapatid. Kasi po yung dalawang kapatid, halos magka-3 years na po sila na hindi nagbabatian. Kung hindi sila nagkabati po, pangatlong December po, yung nakarang December lang po. Pero hindi po kami tumipigil sa pananalangin na isang araw ay magkaayos po sila. Salamat naman po sa Diyos at nangyari nga po ito. Nung ito'y naganap noong December 9, Kalkag po, Pamaskong Alay. Kaya po wala po ako nung Pamaskong Alay. Ako po yung pinaka-mentor nila. Kasi po ako po yung pangalan. Kaya nga po, maging matyaga lamang po tayo sa ating panalangin. Minsan po kasi, sa tagal na hindi sila nagkikibuan, yung isa po pong kapatid, ay nawalan na po ng pag-asa. Ang sabi niya po, hayaan mo na sila. Hindi na sila magkakabati. Kasi pareho daw silang mataas ang pride. Pareho po kasi silang may pera. Pero bilang mananampalataya po at panganay po, ako po ay hindi
tumitigil sa panalangin at nagtsatsaga sa panalangin. At naniniwala po ako na may magagawa po ang Diyos natin. At nangyari nga po, sila'y nagkaayos na po. Salamat po sa Diyos sa biyaya niya ay ipinagkaloob sa amin. Minsan po, pinapayagan po ng Diyos na mangyari sa atin ng mga ganitong bagay upang matutunan po natin ang ating mga pagkakamali sa ating buhay. Nakala po natin ay tama, ngunit hindi pala tama ang mga ginagawa natin. Ito'y nagsisilbing aral po sa atin at aminin po natin ang ating mga kamalian. Huwag po tayo maging mataas, mapagpakumbaba po lang tayo. Ngayon po mga kapatid, sa pagsubok po ng bagong taon, sa pagpasok po ng bagong taon, dapat po may mga prioridad po tayo. Ugaliin po natin ang magpasalamat, magbago na tayo ng mga ugali, isipin natin ang mga binibitiwan nating mga salita na nakakasakit na pala sa ating kapwa. Ngayong bagong taon, ngayong bagong taon po, hindi lang sana magpalit ng taon, kundi magbago na tayo ng direksyon, yung patungo sa Diyos, patungo sa langit. Pangalawa po, hindi lang sana magpalit ng kalendaryo, kundi magpalit ng bisyo. Yung makayos na bisyo na tulad ng pagsamba, magbasa ng kanyang mga salita, manalangin at sa paglilingkod. Hindi lang sana magbago ng kilos at gawa, kundi sa asal at motibo. Ang importante ang iyong laman ng puso at ang paraan ng iyong pagkilos. Pangapat po, hindi lang sana maging religyoso, kundi mananampalatayang tunay. Hindi lang sana dahil pinipilit kang magbago, kundi may focus ka at may puso ka sa Diyos. Mga kapatid, mangyayari lamang po ito kung ikaw ay na kay Kristo. Sabi nga po sa Pangalawang Korinto 5:17, kaya't ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang kanyang magkatago. Mga kapatid, ano man ang nangyayari sa atin na tinadanas po natin, dapat po natin ipagpasalamat sa Diyos. At tayo mananampalataya po. Tayo po yung gumawa na po ng paraan upang huwag mawasak ang isang pamilya. Ang isa ko po kasing kapatid ay hindi pa siya nakakilala. Yung nagsabi na hayaan na daw namin. Pero hindi po kami pumayag dahil 3 na po kami magkakapatid na nakakilala. Lagi lamang po kami nagpipray na isang araw na po ay maayos na po yung mga alitan. Dahil pati kami pong magkakapatid, kasi may mga group chat po kaming sisters. Nag-lead na po siya sa group namin. Dinami na po kaming mga babae, samantang lalaki po yung kaalitan niya. So, hindi natin matanggap, hindi natin mahahayaan na sila ay nagkagalit ng tuluyan. Dahil nandiyan pa rin po yung nanay ko. Kaya nga po, natutuwa rin po ako nung kami umuwi. Ito na rin po yung magandang naranasan ko sa buong taon. Sa tagal ng panahon pala, nakagawa rin po ako ng kinasisya ng mga kapatid ko. Isa na po doon yung napag-ayos ko sila. At isa na rin po yung umuwi kami nga po nung Pasko, nakapagbigay din po ako kahit papano, kahit konti. At sabi niya po, napakatagal sa taon, ngayon din po kami nakapag-share. Sabi nga po na yun, sa tagal ng panahon, nakapagbigay din po sa nanay ko dahil nagtatrabaho na po siya ng maayos. So masaya po kami ng pag-uwi ko. So salamat po sa Panginoon. Maging matyaga lang po tayo sa pananalangin. Laging may pag-asa po tayo. Ano man ang sitwasyon ng ating buhay, na ang akala mo ay babagsak ka na, wala ka ng patutunguhan. Magtiwala lamang po tayo sa ating Panginoon. Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po ay maraming salamat sa gabi ito, Panginoon. Lord, salamat po sa biyaya mo, sa pagmamahal mo, Panginoon. Salamat po, Lord, dahil nandiyan ka na laging gumagabay po sa amin. Panginoon, na hindi mo po hinahayaan na mawasak po, Lord, ang aming pamilya. Nandiyan ka po, Lord, na
Muli, Panginoon, pinagbuklod-buklod mo kami magkakapatid, Panginoon. At nawa, Panginoon, ang aming pong nakapag-aralan ngayon, Lord, ay magsilbing kalakasan, Panginoon, at magsilbing aral din po, Panginoon. Maraming pong salamat naman. Ito pong aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay na yan. I-clone lang naman ito. Thank you po, Nay Susan, sa iyo pong dala na message po. Tayo naman po itadaan po sa ating pong tithes and offering na dadalhin po ng ating pong sister, Justine Porter. Lord, maraming salamat po sa mga handog na ito. Maraming salamat po sa mga anak niyong nakapagbigay. Ganoon din po sa mga hindi po, Panginoon. Maraming salamat po sa mga blessing, sa araw-araw na pag-iingat sa amin, Lord. Maraming salamat po sa mga handog na ito. Pinapanalangin po namin ang lahat ng ito sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Ikaw ko na lang. Thank you po. Tayo naman po ngayon ay dadaan po sa ating pong closing song. Tayo pong lahat po ay tumayo po. Para magitan po ang ating pong Panginoon. Gamitin po natin for God's word. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa aming pong tapos na gawain. Salamat po, Diyos, sa iyong pong salitang aming napakinggan. Tunay nga, Panginoon, na ikaw ang Diyos na patuloy na bumubuo po sa aming buhay. Dalangin ko po, Panginoon, sa aming buhay. Yung mga katangian na mayroon ka, makita po sa aming Panginoon. Lord, yung pag-ibig ko, Panginoon, patuloy na maghari sa aming puso. Patuloy na mabago, Panginoon, ang aming buhay. Dalangin ko po, Lord, na patuloy na ikaw ang Diyos na magmuna. Patuloy, Lord, sa aming buhay. Ang aming buhay spiritual at yung pong panalipin, panaluhin. Ang iyong kapangyarihan, patuloy na mahayag po sa amin. Dalangin ko po, Panginoon, patuloy na bigyan po ang bawat isa ng kauhawan sa iyong mga salita, sa pananalangin, at patuloy na paggalaw sa iyong mga gawain. At patuloy na ikaw ang Diyos na mamuna sa aming buhay.
Dalangin ko po, Lord, na magamit mo kami ng lubusan ayon po sa mga planong nihanda mo na po sa amin. Lord, sa pagpasok ng bagong taong ito, Panginoon, dalangin ko po, Lord, na ikaw ang Diyos na muli sumama po sa amin. Ang iyong tanglaw, ang iyong gabay, ay maranasan po namin sa bawat araw. Lord, sa sandali po ito, sa pagtataas ko po na aming kamay, iparanas po sa amin ang iyo po mayamang basbas. Ang pag-ibig ng ating amang nasa langit, ang patuloy nating maranasan, ang pagliligtas ng ating Panginoon Hesus at ang patuloy niyang pagpapalago sa ating pananampalataya at kay na rin ang pakikipisan ng diwang banal, ang siyang sumaating lahat, mula ngayon at sa magpakailanman. Amen. Amen. Ito, muli pa natin po kami tanong.